Kung si Rizalino hindi target ang corona, ibahin niyo si Jen, 31 years old. Thank you. And again, my name is Jen. Call center agent sa umaga, career beauty pageant contestant sa gabi. Hilig ko naman nanood ng mga beauty pageant. Pero wala pa sa isip ko na join kasi bata pa ako that time. I think 17 years old. Then pinush ako ng mga kaibigan ko. Sila yung nag-push akin na mag-join ng pageant na yun. Kasi ano siya eh, first time na mangyayari sa barangay namin na magkakaroon ng ganong ng Miss Gay. Nakakapagod man daw ang pagrampa, nagiging sulit ang bawat hirap kung masusungkit mo ang corona. Ang napanalunan ni Jen, Miss Feminine Look, Best in Swimsuit, Best in Casual Wear, Best in National Costume, People's Choice Award at sa kabuang karir niya bilang kontesera, nanalo na siya ng 7 title crowns. Para sa akin, parang ano siya eh, parang title ka talaga. Kasi kaya ka jumoy ng beauty contest para masungkit mo yung corona. Yun yung first, yun talaga yung mindset para sumali ng beauty pageant. And then, pagka nasungkit mo yung corona, or kahit runner-up ka lang, malaking halaga na yun sa'yo bilang isang kontesera. Kaya ka rin talaga, kailangan i-push talaga lahat, gawin lahat para manalo. Siya man ang reyna sa mga sinasalihang pageant. Ang pinakaimportanteng papel na ginagampanan ni Jen ay ang maging mabuting anak sa kanyang mga magulang. Si Jen ang breadwinner ng kanilang pamilya. Siya na lang man po ang tumutulong na sa akin. Pag magkasakit ako, siya rin ang karamay. Siya naghahatid sa ospital. Siya ang pagdating dito sa mga gastusin. Kanya naman lahat yan eh. Bayaran lahat ng bahay, kanya, kuryente, tubig. Walang permanenteng hanap buhay si Nanay Dolores, kaya para kahit papano ay makatulong kay Jen sa mga gastusin, rumarakit siya bilang manghihilot at masahista sa kanilang mga kapitbahay. Para mayroon din ako may itulong sa kanya, nakabili rin ako ng bigas, kahit yung may ko lang sa kanya ba, may maitulong lang. Para pang bili ng gamot, mga maintenance, ganun. Kaya naghihilot din ako, pero pag may tawag sa akin, nandun ako. Hindi naman din sa araw-araw ako na mayroong hanap buhay. Pagkatapos ng duty ni Jen sa call center, siya naman ang nurse ng kanyang stepfather. 4 years na siyang na-stroke. Pangalawang stroke niya na yan eh. Sa bahay kasi namin, ako, yung mama ko, tsaka yung stepdad ko. Nung time na wala pa akong trabaho, siya yung nagpaaral sa akin, siya yung sumuporta sa akin. Kaya nung na-stroke siya, parang gusto kong ibalik yung lahat ng hirap na ginawa niya nung time na malakas pa siya. Kasi nakita ko yung pagmamahal niya eh. Pagmamahal niya hindi lang sa nanay ko, pati sa akin. Kasi kung ano yung gusto ko, na alam niyang tama naman para sa akin, supportado siya. Supportive stepdad siya. Mabigat, minsan naiisip ko, pag nakikita ko siya na nakahiga lang, hindi makatayo, parang minsan ini-imagine ko paano kaya kung ako yung nasa sitwasyon na yun. Parang sobrang hirap. Nasasaktan ako kasi nahihirapan siya, nakikita ko siyang nahihirapan. Pero wala naman akong magawa. Kasi lahat naman na ginawa namin para sa kanya. So hanggat nandiyan pa siya, susuportahan ko, tutulungan ko, ibibigay ko lahat para rin sa kanya. Good evening and enjoy the show! Dahil sa suporta ng kanyang pamilya, 100% performance level si Jen sa bawat contest na kanyang sasalihan. Masaya ko po. Nakikita ko lalo kung nakukuha siya na nananalo na siya. Tuwang-tuwa ako. Sa lahat nga siya, kanya lahat. Kaya nung ihawakan ko na yung mga flowers na ibinigay sa kanya, yung pera, tuwang-tuwa ako. Nakikita kong ganyan pala kasaya kung anak mo, di ba, sumasali sa mga pageant. Ginagawa ko siya hindi lang para sa sarili ko eh. Hindi para makita ng ibang tao kung gaano ako kaganda sa stage, kung ano yung talent na meron ako. Ginagawa ko siya para sa pamilya ko. Kasi yung mapapanalunan mo doon, hindi lang para sa iyo yun eh. Para makatulong ka rin sa pamilya mo. Yung prize na makukuha mo doon, yun yung parang pangtawid nyo ng pang-araw-araw.
Maluwag man sa kalooban ni Jen ang pagiging breadwinner ng kanyang pamilya, may mga pagkakataong nakararamdam din siya ng pagod at hirap. Pagdating nga, sabi niya sa akin, nanay, masakit na itong katawan ko. Sabi niya, hilutin mo ko, nay. Siyempre, kawawa naman. Katulad niya, katulad nung papasok siya. Siyempre, alanganin oras. Sabihin niya sa akin, magpapagising ako ng ganyan oras. Parang ayaw ko nang gisingin kung bakit. Naawa ko eh. Diba? Na kunti lang ang tulog. Tapos papasok na naman, istubuhin ko pa sa tulog. Eh, kailangan eh. Kailangan niyang ganap buhay. Kaya ginagising ko na lang. Kahit dabag na sa loob ko na, aawa ako. Nagsisikap ako sa trabaho kasi parang wala namang ibang aasahan eh. Kasi parang hindi ka pwedeng sumuko. Hindi ka pwedeng magpahinga. Kasi pag sumuko ka, paano na yung umaasa sa'yo? So kaya kailangan pagsikapan mo, gawin mo lahat, hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho. Lalo pag ikaw yung inaasahan ng pamilya mo.